Babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Solusyon sa mataas na presyo ng mga bilihin at inflation ang pangunahing nais marinig ng mga Pilipino sa ikatlong SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay na rin ito sa isinagawang Pulse Asia Survey nitong Hunyo, ilang araw bago ang ikatlong SONA ng Pangulo kung saan lumabas din sa survey na pumangalawa ang pagpapalago sa ekonomiya at paglikha ng trabaho. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, bahagyang bumagal ang inflation sa 3.7%. Sa kabila nito, tumaas pa ang food inflation o pagtaas ng presyo ng pagkain na nasa 6.5% itong Hunyo. Partikular na ang bigas, mataas pa rin na halos hindi nagbabago ang presyo mula Setyembre noong nakaraang taon. Pasada Balita. Mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agency ang seguridad sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon sa PNP, nakalatag na ang security preparations o ang kanilang security preparations kung saan pupwesto ang 22,000 mga pulis at ipapakalat sa mismong araw ng SONA. Kabilang sa mga hakbang na ipatutupad ng PNP ang pagkakaroon ng masusing background check, kontroladong access points at mas pinaigting na pagbabantay sa buong paligid ng batasang pambansa. Bukod dito, inaasahang gagamitin din ng PNP ang surveillance camera, drone monitoring at electronic scanning system upang matukoy ang mga potensyal na panganib. Ipapakalat din ang mga security personnel sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng batasang pambansa upang agad na makaresponde sakaling magkaroon ng emergency. Pasada Balita. Binigyang diin naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat nakatuon na ang ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagawa ng kanyang administrasyon.
Iginit ng Minority Leader na dapat matutukan sa SONA o ikatlong SONA ng Pangulo ang achievements lalo na ng mga departamentong nabigyan ng napakalalaking budget. Mahalaga rin anyang mabigyang prioridad sa annual address ng Presidente ang mga pangunahing alalahanin ng publiko tulad ng pagkain at mataas na presyo ng bilihin. Umaasa rin ang leader ng minorya sa Senado na maririnig ng publiko kung ano na ang estado ng pangakong pabahay ni Pangulong Marcos na pinaglaanan ng malaking pondo ng gobyerno. Pangatlong SONA na ni President Bongbong Marcos. So, dapat achievements na yung marinig natin. Noong unang SONA, syempre plano. Pangalawang SONA, pwedeng sabihin bumubuelo pa. Ngayon po, pangatlong SONA, dapat achievements na po. Lalo na dun sa mga departamentong binigyan ng malalaking halaga sa budget. And then number one, ang concern ng taong bayan, syempre agriculture. Pagkain, presyo ng mga bilihin, lalo na ng presyo ng 1 kilo ng bigas. So, we need to hear from the President. Sa laki ng halagang binubuhos sa agriculture, ano na ang naging resulta? And then, ang isa ko rin naalala na napakalaking halagang binubuhos natin would be sa housing. I really had my doubts dun sa targets na in-announce na Department of Housing. So, I want to hear a report. Ano na nangyari sa housing? Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pasada Balita. Samantala, bahagyang bumaba ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa second quarter ng taon. Batay sa survey ng Pulse Asia, bumaba sa 53% ang nationwide approval rating ni Pangulong Marcos noong Hunyo kumpara sa 55% noong Marso. Kaugnay nito, sumadsad din sa 52% ang trust rating ng Pangulo noong Hunyo mula sa 57% noong Marso. Nananatili namang matatag sa 71% ang trust at approval rating ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents noong June 17 hanggang 24 sa pamamagitan ng tinatawag na face-to-face interviews. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos magiging abala sa mga aktibidad ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakatagtang puntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3 probinsya sa bansa ngayong araw para sa kanyang mga aktibidad. Nabatid na 2 sa 3 lalawig ang pupuntahan ni PBBM ay para naman sa pamamahagi ng presidential assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan na nagdaang tagtuyot. Ito ay ang probinsya ng Palawan, partikular sa Puerto Princesa City, habang kakamustahin din ng presidente ang Udyongan Tabla sa lalawigan naman ng Romblon. Pagkatapos ng gagawing pamamahagi ng ayuda sa Palawan at Romblon, didiretso naman ang Pangulo sa kanyang hometown sa Ilocos Norte. Ito ay para pangunahan naman ang inaugurasyon at turnover ng rice processing system ang gagawin sa bayan ng Pidig. Ang rice processing system sa Ilocos Norte ay isa sa mga inisyatibo na naglalayong pagandahin ang kalidad ng bigas sa nasabing rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Binigyang day naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagbibiro at hindi bomb threat ang pagtatalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor. Ito'y matapos sa tanungin sa huling aktibidad ito bilang kalihim ng Department of Education sa Brigada Eskwela sa Carmen National High School. Matatanda ang pinuna ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi magandang biro ito lalo na sa seguridad ng Pangulo. Siniguro naman ni VP Sara na ang maayos na transition kay incoming Education Secretary Sari Angara bago ang kanyang huling panunungkulan bilang kalihim. Pasada Balita. Pinayuhan ni Vice President at outgoing Education Secretary Sara Duterte ang mga opisyal ng DepEd na manatili sa kanilang mga posisyon hanggang hindi sila tinatanggal ng bagong kalihim. Paliwanag ni VP Sara, sinabi niya ito dahil makakasama sa departamento kung aalis silang lahat sa posisyon. Gayunman, sa kabilaan niya ng kanyang kahilingan, nagbitiw pa rin ang 5 opisyal ng DepEd.
Matandang kinumpirma mismo ni outgoing DepEd spokesman Michael Poa ang kanyang resignation kasama sina Undersecretary Nolasco Mempin at Assistant Secretaries Sunshine Fajarda, Reynold Munsayak at Noel Baluyan. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, suportado ng ilang grupo ng mga negosyante ang total ban ng Pogo sa Pilipinas. Partikular dito ang Makati Business Club, Alyansa Agrikultura, Financial Executives Institute of the Philippines, Foundation for Economic Freedom, Institute of Corporate Directors, Justice Reform Initiative, Management Association of the Philippines, and the University of the Philippines at School of Economics Alumni Association. Batay sa datos ng NEDA, iginiit ng samahan ng mga negosyante na aabot lamang sa 0.2% ang naging kontribusyon ng Pogo sa gross domestic product noong nakaraang taon. Bukod dito, binigyang diin din ng mga grupo ang datos mula sa Philippine National Police kung saan 55% sa 31 kaso ng kidnapping na naitala noong 2022 ay may kaugnayan sa Pogo. Iminungkahi naman ng business group sa pamahalaan na tulungan ang mga Pilipinong maapektuhan sakaling tuluyan ng ipagbawal ang Pogo na magkaroon ng reskilling program upang makahanap ang mga ito ng panibagong trabaho. Pasada Balita. Samantala, gumugulong na ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa pagdami ng krimen sa mga illegal na Pogo hubs sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez, simula na ng Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements ang motu proprio inquiry upang makabuo ng batas laban sa illegal na Pogo. Binigyang diin ng House Speaker na mahalagang matunton kung sino ang utak at protektor ng mga illegal na Pogo upang mapatawan ang mga ito ng kaukulang parusa. Sinigundahan naman ito ni Santa Rosa Lone District Representative Dan Fernandez, chairman ng Committee on Public Order and Safety, at sinabing layon ng naturang investigasyon na matukoy at tugunan ang anyay evils of Pogo. Naniniwala naman si Cavite 6th District Representative Antonio Ferrer, chairman ng House Committee on Games and Amusements, na ang paglaganap ng illegal na Pogo at ng mga krimen may kaugnayan dito ay isang seryosong banta sa lipunan. Pasada Balita. Iginit naman ng Bureau of Immigration sa publiko na kasama sa Immigration Lookout Bulletin ang pangalan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang totoong pangalan nito na Guo Hua Ping. Ito naman ang tiniyak ng Immigration Spokesperson Dana Sandoval kasunod ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na posibleng nakaalis na ng bansa si Mayor Guo gamit ang kanyang Chinese passport. Dapat anya na sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy itanong kung nakaalis na nga ba ang nasabing alkalde sa bansa. Matatanda ang iniimbestigahan si Mayor Guo dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na Pogo na sinalakay ng mga otoridad sa Bamban Tarlac. Samantala, una nang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na iisa lamang sina suspended Mayor Alice Guo at si Guo Hua Ping. Pasada Balita. Sinisisi naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang visa upon arrival policy na sa biglaang pagdami ng mga Chinese national na nagtatrabaho sa mga Pogo sa bansa. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, noong 27 pa lamang, mga foreign nationals na ang nagtatrabaho sa mga Pogo, ngunit nag-peak ito nang ipatupad ang visa upon arrival noong 2019. Paliwanag ni Dr. Casio, darating mga dayuhan sa bansa bilang mga turista at kalaunan, papalitan ito ng working visa. Nabatid na aabot na sa mahigit 300 mga foreign nationals ang nahuli ng mga otoridad na nagtatrabaho sa mga sinalakay na Pogo Hub sa mga lalawigan ng Pampanga at Tarlac. Pasada Balita. Samantala, nakakulong na accountant ni suspended Mayor Alice Guo may apila sa liderato ng Senado.
Detalye, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Umapila kay Senate President Chis Escudero ang naaresto at nakakulong na accountant ni suspended Mayor Alice Guo na palayain muna siya habang wala pang hearing o kaya ay mas maaga magsagawa ng hearing ang Committee on Women para hindi siya matagal na ma-detain. Ayon kay Escudero, ipinadala niya kay Committee on Women Chairman Luis Ontiveros ang letter of complaint o letter of appeal ni Nancy Gamo, ang kaisa pa lamang na aresto mula sa 8 inisyuhan ng warrant of arrest ng Senado. Sa July 29 pa nakaschedule kasi ang susunod na pagdinig ng committee, pero ayon kay Senate President Escudero, sinabihan niya mga staff ni Ontiveros na kung maaari ay iba pang na kung maaresto na iba pang mga inisyuhan ng warrant of arrest, sana ikonsidera ang mas maagang pagsasagawa ng public hearing. Nabatid na masusing pinag-aaralan at pinag-uusapan ng Committee on Women kung magpapatawag ng mas maagang pagdinig para mapaharap na si Gamo at iba pang mga naaresto. Samantala sa isang statement na pinalabas ni Gamo, itinanggi nito na may kinalaman siya sa anumang negosyo na may kaugnayan sa niraid na Pogo sa Bamban, Tarlac. Nagserbisyo anya siya sa ibang negosyo ni Mayor Go bago na itayo ang iniimbistigahang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Kaya daw siya ay may kinalaman sa operasyon ng Pogo. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, ihabol lamang natin ito, mga proyekto magpapalakas ng turismo at magbibigay ng dekalidad na trabaho sa Hilagang Mindanao, prioridad ng pamahalaan. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibinida ng pamahalaan na aprobado na raw ng NEDA Board ang ilang pagbabago para sa approved negotiated PTCs o yung parameters, terms and conditions para naman sa Lagindingan International Airport Project sa Misamis Oriental na layong paigtingin ng kapasidad ng paliparan. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, kabilang na rito ang upgrade at expansion ng paliparan na sisigurong matutugunan ang tumataas na demand sa Northern Mindanao sa mga nakalipas na taon. Sa gantong paraan, mapapalakas ang connectivity sa iba't ibang bahagi ng bansa, turismo sa lugar at makapagbubukas ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang naman sa inaprubahan ay ang guidelines para sa adjustment ng passenger service charge sa oras na maabot na ang set key performance indicators at minimum performance standards and specifications para naman sa operation at maintenance kasabay ng concession period. Ang higit 12 bilyong pisong ibubuhos sa proyektong ito ay layong i-upgrade naman ang mga pasilidad, capacity augmentation, makapag-install ng mga kinakailangang equipment at mapaigting ang airside facilities, komprehensibong operasyon at maintenance services. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nanindigan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi siya bababa sa pwesto sa gitna ng mga alegasyong ipinupukol laban sa kanya. Kaugnay nito, binigyang diin ni Chairman Garcia na walang miyembro o opisyal ng COMELEC ang magre-resign o magli-leave dahil sa anyay mali at walang basehang akusasyon. Gate ni Chairman Garcia para lamang nilang patutunayan na totoo ang issue kung kakala sila sa COMELEC. Bagamat hindi anya siya sanay sa mga ganitong uri ng pag-atake, patuloy na lalabanan ng poll body ang mga maling impormasyon na ikinakalat sa social media. Kasunod nito, hinamon din ni Chairman Garcia ang mga nagkaakusa sa kanya na magbigay ng sinumpaang salaysay, ilabas ang mga ebidensya at magsampa ng kaso sa korte laban sa kanya. Pasada Balita. Pinabulaanan naman ng South Korean firm Miro Systems Company Limited ang akusasyon sa kanila ng panunuhol. Ayon sa Miro, isa itong seryosong paratang na hindi dapat isinasa publiko ng walang basihan
at ebidensya. Git pa ng service provider, nakakagulo sa kanilang preparasyon para sa 2025 national and local elections ang mga aligasyong ibinabato sa kanila. Kaugnay nito, binigyan din ng South Korean firm na makikipagtulungan sila sa anumang ahensya ng pamahalaan na magsasagawa ng kaukulang investigasyon. Nabatid na inihayag ni Congressman Rodante Marcoleta na sinuhulan ng miro ang isang mataas sa opisyal ng COMELEC upang mapunta sa kanila ang kontrata kaugnay ng darating na eleksyon. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakahuntahan si Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa. Asik De Mesa, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Hi John, good morning. Good morning sa lahat na nakikinig at Apo, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagpanayam at may kaugnayan po ito dun sa ilang mga malalaking storya. Unang-una na po, yung tinatawag na temporary ban, ASEC, dun po sa itlog at mga poultry product galing po sa Amerika. Ano pong, hanggang kailan po ito at ano pong pinagbatayan ito, ASEC? John, ay nagkaroon ng outbreak ng highly pathogenic avian influenza Opo. or commonly known as bird flu dito sa may bandang Minnesota Apo. sa Amerika. At ito naman ay temporary lamang at pag naayos na nila yung outbreak doon ay normally nililift din naman yan agad. Nirerekomenda ng Bureau of Animal Industry sa ating kalihim na ililift din yan afterwards kung maayos nila. So, ang pinagbawal pansamantala yung pag-import ng itlog at saka yung wild birds at iba pang poultry products galing sa state of Minnesota. Apo. So, this is effective immediately at yung kung hanggang saan tatagal, kailan tatagal, ay Apo. depende na rin. Opo, sa normally po, Asik De pag-ano. Mesa, opo, pag sinabi pong temporary ban, more or less ilang araw o ilang buwan? Depende po. Depende yan. Actually, nagkaroon na rin ng pag-ban sa Minnesota dati. Opo. At actually, this March lang ay nalift uli yung pag-ban doon sa Minnesota. Pero unfortunately, nagkaroon uli ng outbreak sa kanila just recently. Kaya ibinalik uli yung ban. Gaano po katagal yon ang itinagal ng temporary ban before, Asek? I-check ko lang kung kailan. Parang last year yun nagkaroon ng, ng temporary ban. Opo. So, nilift naman din agad. At papaano po natin matitiyak, Asek De Mesa, na lahat po ng atas na ito ng DA sa temporary ban, talagang hindi po nalulusutan o malulusutan? Doon pa lang sa country of origin or sa state of origin ng Amerika, talagang doon pa lang ay pinagbabawal na. So talagang wala nakakalusot niyan kasi hindi natin inaalaw yung shipment from that place. Opo, and considering na mas labis na mas mahigpit po ang US sa ganyang mga bagay, tama po? Oh, kasi maganda rin naman yung ugnayan natin Apo. sa kanilang sa iba't ibang mga bansa at ayaw rin nilang masira sa mga ganitong klaseng transactions kasi malaki yung ating in-import. Last time, 2023, we imported 166,000 metric tons ng Wow. poultry products sa Amerika. Worth $176 million yan. And ang US ang second largest supplier natin ng mga poultry meat imports. So that's about 40% ng overseas purchases natin. Opo. At bali po kasi dito sa binabasa kong script, bukod sa itlog po, kasama po ang poultry meat, day-old chicks at mga similya sa nasabing lugar sa Amerika. What about yung pong mga alagang ibon? Yung halimbawa, yung mga inihahawla, yung hindi naman po kinakain, bawal din po ba yan? Lahat yon kasi yung bird flu or avian influenza, Okay. ang naapektuhan talaga niyan mga feathered animals. So any feathered animals bawal. So, Kahit yung mga game fowl opo. o yung mga panabong ay Bawal din. bawal muna dahil nga dito sa
bird flu na ito. Dapat po pala ini-indicate ng todo-todo yan dahil alam naman po natin dito sa ating bansa marami ring mga nag-i-import na mga panabong na manok. Yan naman ay kabisado ng ating mga quarantine officers pag sinabing mga ganitong. Kasi ang pinagbawal yung importation of domestic and wild birds, including their products. Opo. At meron naman din po good news sa ASEC de Mesa dahil tinanggal na rin po ninyo yung import ban naman sa mga domestic birds at poultry products mula naman sa Czech Republic. Yes, yun nga yun. Ano yan, talagang gumagalaw. Immediately naman, pag nagkaroon na ng report na naayos na yung at na-control na yung outbreak, immediately ay nagre-recommend nga yung Bureau of Animal Industry. At in-action na naman yan ng ating kalihim. Opo. At ibig sabihin, kung nawalan po tayo ng malaking import mula sa Amerika, kung kakailanganin, pwede na tayo mag-import naman sa Czech Republic. Tama po, ASEC de Mesa? Yes, kasi ang number one supplier natin ng mga nito mga poultry products natin ay Europe at saka US. So meron naman tayong alternative sources. Opo. ASEC, sasamantalahin ko na ang pagkakataon kasi po, bukod sa inflation, yung pong solusyon sa mataas pa ring presyo ng mga pagkain, ang gustong marinig sa ikatlong SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. So ano po ang mga kaukulang hakbang pa na ginagawa ng DA para ikangay matugunan nito? Bukod po dito sa isinusulong yung 29 pesos per kilo rice program na ito, ASEC. Yes, John, I don't want to preempt yung statement, of course, announcement ng ating Pangulo sa darating na July 22 for his State of the Nation address. Bagamat dito kami sa kagawaran ay patuloy ang lahat ng mga hakbangin para tulungan ang ating pamahalaan na mapababa ang inflation, lalong-lalo na sa food inflation, especially sa rice dahil 50%, more than 50% ng inflation ay dahil sa food inflation at 25% ay galing sa bigas. At itong mga hakbangin natin mula dito sa Program 29, sa Rice for All, yung pakikipag-ugnayan natin sa Toll Regulatory Board para magkaroon ng rebates, at yung pagbibigay natin ng mga additional inputs, yung pagbili ng NFA sa magandang presyo sa farm gate. Ito ay ilan lang sa mga hakbangin para tulungan na mapababa yung presyo. Natandaan natin, last time, ang mahal-mahal na sibuyas, more than 250. Ngayon, nasa 70 to 80 pesos na lang. Opo. Yung asukal, ganun din, napakataas niya. Ngayon ay nasa 70 pesos na rin, pati yung mga gulay. So marami na mga agricultural products ang talagang malaki na yung ibinaba. Ang talagang significantly ay nagkaroon ng challenge ay dito sa bigas at saka sa karning baboy. Dahil yung karning baboy, nandyan pa rin yung patuloy na challenge natin sa African swine fever. Ang magandang balita doon ay naaprubahan na ng FDA yung controlled vaccinations, at by September ay makabili na tayo ng ASF vaccine for government use, and hopefully ma-approve na rin ang commercial vaccination natin. Last few questions with your indulgence, ASEC de Mesa. Mukhang target nyo po October, November ay makapagbenta na rin ng 29 pesos sa kada kilo ng bigas sa Visayas at Mindanao. John, actually target namin by August ay nasa Visayas na tayo at Mindanao. Mga piling lugar kagaya ng Cebu, Maguindanao, Sulu. And by October, November, ang target ni Secretary ay talagang malawakan na yung 29 peso na program natin. Apo. Bakit po Cebu, of all places, ASEC? Ang Cebu ang isang lugar talaga na alam natin na malaki ang populasyon, at marami ring mga miyembro ng 4Ps, ng senior citizen, PWDs at saka solo parents. So tinitingnan natin yung, of course, may impact yung project natin. At yung Maguindanao, part ng Sulu,
isa rin yan. Of course, ang Bangsamoro Autonomous Region, ang Apo. rehiyon na marami ring kababayan tayo na mahirap. Alright, last question, Asek De Mesa. Ano pong reaksyon nito sa ninyo po sa binabanggit na isa po sa kada 3 Pilipinong kabahayan o household ang nakakaranas po ng food insecurity o kakulangan sa pagkain? Ayan din talaga ang tinututukan natin, John. Apo. Kaya itong mga programa natin na pababain ang presyo, kasi ang programa ng ating Pangulo at saka ni Secretary Chu Laurel Jr. ay talagang magkaroon ng available, accessible at affordable na pagkain sa bawat Pilipino, at lahat ng hakbangin talaga ay magkaroon, pataasin ang lokal na produksyon at Opo. masigurado na mataas ang income ng ating mga farmers at mabababa ang presyo ng mga bilihin. Alright, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may nakaligtaan po akong itanong, Asek De Mesa. Pahayag po, karagdagang pahayag sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Magpasalamat na lang ako, John, sa pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita dito sa iyong programa. Apo. At muli po, makakaasa ang ating mga kababayan magsasaka at mangingisda ng patuloy na serbisyo mula po sa ating kagawaran sa pamumuno ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at sa gabay po ng ating Pangulo para po sa masaganang bagong Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga. At ako po yung umaasa na pag may update, Asek De Mesa, bukas po ang himpilan ng programa pong ito. Maraming salamat po. Yes, John. Mabuhay ka. Good morning. Alright. Diyan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel De Mesa. Pasada Balita. Hoy, oras 33 at kalahating minuto na pala. Makalipas ang ikapito ng AM. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nananatili ang suporta ng lahat ng Commissioner ng Commission on Elections kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa kabila ito ng mga aligasyong tumanggap ng suhol, ang COMELEC Chairman kapalit ng pag-award sa Miro Systems bilang provider sa 2025 midterm elections. Binigyang diin ni Commissioner Marlon Casquejo na ang mga pag-atake laban kay Chairman Garcia ay direkta na ring pag-atake sa kanilang tanggapan. Iginit naman ni Commissioner Socorro Inting sa mga nagbabato ng akusasyon sa poll body na huwag maging mga marites at patunayan ang kanilang aligasyon sa korte upang maiwasan ang tinatawag na trial by publicity. Nagpasalamat naman ang COMELEC Chairman sa mga opisyal kaugnay ng kanilang patuloy na suporta. Pasada Balita. Mariin namang tinanggi ng bilyonaryong si Enrique Razon na nawawala na ng tiwala sa Pilipinas ang mga investor. Kasunod ito sa Through the Lens episode ng Presidential Communications Office kung saan pinuri mismo ni Razon ang polisiya ng Administrasyong Marcos upang maayos ang problema sa mga negosyo. Hindi anya tulad sa nagdaang administrasyon na kung ano-ano lamang ang ginawa. Kabilang sa mga tinukoy ni Razon ang polisiya sa pagbubukas ng merkado para sa enerhiya na siya ring dahilan kaya't sila mismo ay naglagak ng malaking puhunan para rito. Kasabay nito, iginiit ng billionaire na patuloy siyang mag-i-invest at sinabihan ng mga naninira sa administrasyon na bahala na sila sa kanilang mga buhay. Pasada Balita. Ganun siya magtagalog. Ha? Ang alam ko si Uncle Enrique, hindi masyadong marunong magtagalog to Di ba? Kaya ako medyo nahirapan ako nung unang upo ko medyo hirap din ako sa Tagalog, you know? So Uncle Enrique, is it true that you said these words na bahala na sila sa kanilang mga buhay? Nabulol tuloy ako. Anyway, samantala, suportado ni House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico ang hakbang ng Department of Finance na gamitin ng mga nakatenggang pondo ng mga government-owned and controlled corporations upang tulungan ang mga ahensya tulad ng PhilHealth na makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa publiko at ponduhan ang mga mahalagang proyektong kailangan ng bansa. Ayon kay Congressman Ko, milyong-milyong Pilipino
lalo sa healthcare and social services ng pamahalaan at makatutulong ang nasabing hakbang sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglalagak ng mas malaking pondo sa iba pang serbisyo at infrastructure projects nang hindi makadaragdag sa gastos ng pamahalaan. Una nang inihayag ng DOF ng paggamit sa mga nakatenggang pondo ng mga GOCC para sa mga proyektong makatutulong sa pag-ahon sa kahirapan at pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa ay pinapayagan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Pasada Balita. Samantala, patuloy ang pagtaas ng presyo ng manok sa mga pamilihan sa bansa. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, mula 190 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng karne ng manok sa Metro Manila. Ayon kay United Broiler Raisers Association President Jose Gerardo Feliciano, masyadong mataas ang 250 pesos kada kilo na presyuhan ng karne ng manok. Paliwanag ng grupo ang pagtaas ng presyo ng karne ng manok dahil na rin sa pagbaba ng broiler stock matapos bawasan ng mga poultry raiser ang kanilang inaalagaang mga manok na pangkatay upang makabawi sa kanilang mga pagkalugi sa nakalipas na mga buwan. Pasada Balita. Pinabulaan na naman ng National Kidney and Transplant Institute na head nurse nila ang isinasangkot sa sindikato na nagbebenta ng kidney. Ayon kay NKTI Executive Director Rosemary Lequete, hindi nila head nurse si Alan Ligaya at sa Ambulatory Endoscopy Department ng ospital ito nakadestino. Taliwas ito sa inihayag ng National Bureau of Investigation na head nurse si Ligaya at sa Kidney Transplant Donor and Operations ang departamento nito. Nilinaw naman ng NKTI na hindi pa rin nila papatawan ng preventive suspension ng nasabing nurse dahil wala pang sabpina mula sa nabanggit na ahensya. Pasada Balita. Samantala, bago lamang ako muling mag-commercial break, ha? Medyo paalala lamang po at may kasamang panawagan po ito, ha? Kung sino man po ang in charge sa proyekto nung pag-aasfalto po ng kahabaan ng Commonwealth, ako po bilang isa sa mga araw-araw na dumadaan dyan sa kahabaan ng lansangan na yan, ako po yung makikiusap. DPWH po ba yan o local government ng Quezon City? Kung maaari naman po, pagdating po ng alas 5 ng umaga o madaling araw, itigil nyo na po yan. Alam nyo po ba kung ano nangyayari? Mula po kasi Sandigan Bayan, na pinanggalingan ko, ha, hanggang Don Antonio, 15 minutes po mahigit. Ha? Sa oras na alas 5 ng umaga. Paano po yung nanggagaling ng Fairview? Paano po yung nanggagaling ng Regalado? Kung tutukod na po ng ganitong oras pa lamang. Hindi ko po minamasama, okay po yung proyekto ninyo. Para sa ikabubuti po natin yan, lahat ng mga dumadaan sa kabaan ng Commonwealth. Kaya lang po, kung alam niyo naman pong alas 5 na ng madaling araw o umaga na itinuturing ng simula ng rush hour, hindi nyo pa po itinitigil, medyo mag-isip-isip naman po tayo. Ulitin ko po, alas 5:05 ng madaling araw o umaga kanina, nakatukod na po ang daloy ng trafiko. Mula dyan sa Sandigan Bayan, papunta po yan ng Philcoa dahil po doon sa mga iginagawa niyong proyekto. Again, maraming salamat sa proyekto, pero konting isip naman po kung hanggang oras niyo isasagawa yan. Dahil pag alas 5 pa lang ng umaga, tumukod na, how much more kung tatagal po yan ng alas 6, alas 7 hanggang alas 8, na alam naman po natin, critical dyan sa napaka-busy na lansangan na yan ng Commonwealth. Galit niyo ako Oras! 13.kalahati minuto na lamang, alas 8 na ng umaga! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga.
Kampiyon na naman ang National University nang tinalo lang FEU 25-21, 23-25, 2025, 25-19 at 15-10 para makuha ang titulo sa 2024 Shaky Super League National Invitational sa Ninoy Aquino Stadium. Sa pangalawang sunod na laro, git-gita ng naging score ng laban pero nagwagi ang NU 2-0 sa finals. Ipinanalo ng NU ang 6 nilang laro sa torneo sa Shaky Super League National Invitationals kung saan pinagsama-sama ang lahat ng malalakas na kupunan sa bansa. Ara Panique kumana ng 27 points at si Bella Belen tumala ng 25 points at 23 hits bago sila sasama sa ating national team. Sa laban para sa bronze medal, ang NCAA 3-time champion College of St. Benilde ay nagwagi sa Letran 23-25, 25-14, 19-25, 25-20 at 17-15. Abangan ang mga susunod na liga ng Shakies. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Napanatili ng Asian Development Bank ang kanilang economic growth outlook para sa Pilipinas ngayong taon. Ito'y sa gitna ng mga inaasahang pagbaba ng inflation na susuporta sa mga aktibidad sa pagkonsumo at pamumuhunan. Batay sa ADB, ang forecast ng paglago ng gross domestic product ng bansa ay nananatiling 6% ngayong 2024, 6.2% naman para sa 2025. Ang mga pagtataya ng ADB ay bahagi ng GDP target range ng Administrasyong Marcos na 6 to 7% para sa kasalukuyang taon, 6.5 to 7.5% naman para sa susunod na taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 5 katao ang patay sa malakas na bagyong tumama sa Belaro, Europe. Batay sa ulat, 330 lungsod ang apektado ng bagyo, partikular na sa rehiyon ng Brest, Gomel at Mogilev, kung saan nananatiling walang supply ng kuryente at tubig sa nasabing mga lugar. Ayon kay Deputy Prime Minister Anatoly Zivak, patuloy ang kanilang pamahalaan na magbibigay tulong sa mga residenteng apektado, lalo na sa mga pamilya ng mga namatay. Magugunitang ngayon lamang naranasan ng Europe ang ganitong uri ng kalamidad. Pasada Balita. At sa ating good news, ang dating naglalaboy lamang sa kalsada, matagumpay na negosyante na ngayon. At yan ay nagngangalang si Roy. Dahil sa financial problem at maagang pagkaulila, namulat si Roy sa pamumuhay sa lansangan. Nangangalakal ng basura at bote hanggang sa isang kapitbahay ang nag-alaga at kumupkup sa kanya, binihisan at nakapag-aral. Hanggang sa makapagpatayo siya ng business na isang maliit na kariton na burger shop at pinalago niya ito na umabot sa puntong isang malaking kainan o restaurant na nag-o-offer ng iba't ibang klase ng ulam. Pagkaraan ng ilang taon, umusbong ito hanggang sa nagkaroon na ng 5 mga branch. Pasada Balita. Congratulations! At sumayin niyo po ang Thursday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Ingat! Oras sa hudyat! Mag-alas 8 na ng umaga. You know, woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ
DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ. Pasada. Pasada. Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.